Biglang angat ang Phoenix Suns sa number 6 dahil nagkaroon sila ng 2 sunod na panalo. Ang New Orleans naman nagkaroon ng 3 sunod na talo. Nasa Suns pa yung tiebreaker. Ang Sacramento Kings naman bumagsak sa number 8 at 1.5 games lang ang lamang nila kontra sa Lakers. Natalo ang Sacramento kontra sa Knicks. Si Julius Randle, official nang hindi maglalaro sa buong season dahil sa injury sa balikat. Iba rin kasi yung minamalas kesa may malas talaga sa team nila. Ang Dallas nakabawi naman kontra Atlanta Hawks mula sa 25 points, 12 rebounds, 8 assists at 6 3-point shot ni Luka. Siya ang leader sa first half points since All-Star break. Si Kyrie naman meron 26 points at 5 rebounds. Siya naman ang leader sa points per game sa second half. Ang Golden State naman, tinambakan nila ang Houston Rockets na tig 29 points si Steph at si Klay. Si Jackson Davis nasa 20 points a game. Siya ang pumalit sa starting position ni Kuminga. Base kay Klay Thompson, naging motivation nila yung naging trash talk ni Tari Eason. Tinawag nila ang Golden State Warriors para makipaglaro. Ayun, nilaro ng Warriors. Sa mga schedule sa April 1 hanggang April 5, doon kasi nagpabago sa ibang pwesto dito sa West at yung senaryo na pwede mangyari. So hindi pa talaga tapos ang agawan ng pwesto. Ang Kings nasa 2 games ang lamang kontra Golden State. Kapag natalo ng 4 ang Sacramento at nanalo pa ng 4 ang Warriors, pwede nilang maagaw yung number 8 position. Ganon din ang senaryo ng New Orleans. Kapag natalo sila ng 4 at nanalo ng 4 ang Lakers, pwede nilang agawin yung number 7 kontra sa Pelicans. So may schedule pa kasi yung Lakers at New Orleans. Nasa Lakers pa ngayon ang tiebreaker. Pwedeng agawin ng New Orleans ang tiebreaker na yon pagdating sa division ranking. May senaryo pa na posible magkaroon ng 3-way or 4-way tie sa win-loss record. So nung nakaraang mga games, nawawala si James Harden, at least nagpakita naman versus Denver Nuggets. Sinabi pa nga ni Perkins, nung prior sa game na yon, dudurugin ng Denver Nuggets yung Clippers kasi wala si Kawhi doon, meron na namang injury. Based sa report, sumasakit kasi yung tuhod ni Kawhi. So parang ganito rin yung nangyari sa kanya nung nakaraang playoffs. Si James Harden meron 20 points, 6 rebounds at 8 assists. So kasama na siya sa listahan ng merong at least 25,000 points, 7,000 assists at 6,000 rebounds. 4 na players pa lang ang meron nun, si LeBron, Westbrook, Robertson at itong si Harden. May 6 na games pa ang Clippers na dahil ang Pelicans na ang nasa number 7 position ngayon, naging 3 pa rin ang kailangan ng Clippers para makasecure ng playoff spot. Depende na lang kung matatalo ng 2 ang Suns, Pelicans at itong Los Angeles at mananalo naman ng 2 yung Clippers. Ang Clippers malayo nilang maabutan ng number 3 sa standing na OKC Thunder kahit 4 wins lang ang lamang na yon. Ang nasa number 4 at number 5 ng standing sa West ay Clippers at Dallas. Ang Lakers nasa number 9. Pwede nilang makuha yung at least number 6. So sinabi ko na to dati na magkakaroon ng disadvantage ang Clippers kapag pumasok din ang Lakers sa playoffs dahil sa home court at yung magiging schedule nila. Si Kawhi na injured pa ngayon. Para mawala ang disadvantage ang Clippers, kailangan nilang masecure yung home court advantage sa series nila dahil yung Lakers magkakaroon ng home court disadvantage para salungat yung schedule at hindi lang maikli yung pagitan.